Maayong buntag sa tanan nga nagsimbalay karon. Hallelujah. Nalipay ba ka karon nga buntag? Hallelujah. Hindi mo dapat nalipay ba ka? Ina siya nga, you are so blessed, bro, nga nakamata pa ka. No? And you are so blessed nga naka-appeal ka sa simbalay. Kaya I believe God will move sa imong life. God will speak sa imong life. Hallelujah. Amen? I believe excited ang tanan nga magsimba sa Ginoo. Let's all stand. No, before tayo ato sa atong worship, no, ingin sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord. Hallelujah. Ingnay mong kagalingon, pasalamati si Lord. Ingnay mo tapad, pasalamati si Lord. For He is good. Igsoon, maayo si Lord sa imong life. Kana nakamata pa lang kay igsoon, di mailhan na sa kamaayo ni Lord sa imong life. Amen. His faithful love endures forever. Hallelujah. Amen. No, faithful si Lord sa atong matag usaha kinabuhi. So ang ayan sa nga atohang pasalamatan, pasidunggan karon nga buntag. Amen ba? Sige, atoy pataas atong duha ka mo ug ipiyong imuhang mata diha sa Ginoo. Hallelujah. Lord, we come before you. Come on, duol diha sa Ginoo by faith. Come on and open your heart diha sa Ginoo. Hallelujah, Jesus. Lord, we come before you. Come on, ikaw personally from the bottom of your heart by faith, pasalamatis Lord. Lord, salamat Lord. Maayo kay ka sa akong life. Hallelujah. Lord, salamat Lord. You're faithful Lord sa akong kinabuhi. Come on, pasalamati si Lord. Lord, salamat kayo Ginoo. God, salamat Lord sa imong kamaayo. Salamat Lord sa imong protection Ginoo throughout the week, oh God. Wala ka nagkulang Ginoo, Lord. Salamat Ginoo, Father God Lord. Amo kang gisimba Ginoo, Lord. Amo kang gipasidunggan Ginoo, Lord, sa imong kamaayo, sa imong pagka-faithful Lord, sa amo mga kinabuhi, oh God. Lord, we give you praise, oh God, this morning. We give you glory, oh God. Oh, we lift up your name, Jesus, the name that is above every name. Jesus, Kings of Kings and Lord of Lords, the King of Kings and the Lord of Lords. We worship your name, Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. We glorify your name. In Jesus' name, hallelujah. Come on, let's give God a clap of praise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name. Oh, we praise your name. Hallelujah. Come on, let's clap our hands. Come on, sing. You've been good for all my life. So nothing could ever change my mind. You never break your promise. You're constant in all you do.
by God, faith. I stand on yours. Come on, church. instead. All of my hope, all of my faith, all of it's in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all of in Jesus' name. I won't stand on words of man. God, I stand on yours instead. All of my hope, all of my faith, all of in Jesus' name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all to live Jesus' name. 'Cause all of my days, all of my praise, all to live Jesus' name. So I know Come on, every voice. that I know Yes, Jesus. never let me go. Every low and every high, You are faithful all the time. so I know. Come on, that I everybody. Yes, Jesus. never let me go. Every low and every high, You are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, faithful all the time. Come on, magpakis si Lord. Because He is faithful, He is good. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Oh God, we will not be moved, we will not be shaken. Oh God, kay Ikaw lang among gisaligan o gituuhan, Ginoong Jesus. Oh, we worship Your name, Jesus. Salamat, Lord. Come on, just close your eyes and raise up your hands towards heaven. And by faith, come to Jesus. Come to Him by faith. God, I worship You. Gumaning na sa Lord, I worship You. O siguro first time ka diya nga nasa simbalay. Just close your eyes and open your heart. Oh, na si Lord, Lord, I worship You. God, I honor You. God, I come before You this morning, Lord. Oh, we worship Your name, Lord. Oh, walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, come on, simba si Lord, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo.
Come on, ipataas mong kamuting na si Lord. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Come on, let's declare Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at Come on, every voice declare. Come on, na si Lord Jesus sa'yo. Yeah! Kapurihan, Yes, Lord! hatian ngayon At magpakailanman, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka. Come on, every voice, worship Jesus. Yes, Jesus, itatanghal sa buhay. tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapan. Pupurihin ka, Jesus. Tatanghal sa buhay ko'y Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapa. Come on, one more time, let's declare. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Come on, every voice declare. Come on, every heart declare. Every spirit declare. Come on. kaluwalhatian at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo. Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan Ngayon at magpakailanman, Jesus, sa'yo ang kaburihan. sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon At magpakailanman, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit. Come on, simbahas, Lord. Yes, Jesus, ikaw lang tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo. Hallelujah. Rabra sakatarabashikiri yararabababa. Come on, wherever you are, I'd like you to recognize the Holy Spirit. The presence of God is strong and tangible karong nga morning igsoon. Wherever you are, declare nga na ang Holy Spirit nagauban sa inyo. Nasa mga simbalay. I want you to recognize. I want you to declare nga na ang Holy Spirit nagauban sa inyo karong nga morning igsoon. Oh, rabra sakatarabashikiri yararabababa. Come on, leaders. I want you to declare. Ang presensya sa Ginoo kusog baga karong nga morning igsoon. Come on, recognize. Acknowledge the Holy Spirit. He has the power to move you. He has the power to touch you. Come on. Rabra sakatarabashikiri yararabababa. Oh, hallelujah, God.
sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y Oh, hallelujah, God. You deserve all praises and adoration this morning, oh God. Oh, Holy Spirit, you are the most important person na nagauban sa mga Ginoo karong nga morning, oh God. Oh, hallelujah. Di mapapantayan, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay Oh, Holy Spirit. ko'y tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan. Salamat, oh God. Iyong kalwalhatian, dakilan ko'y The Word of God says in Psalms 103, verses 2 to 5, David, he said, "Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles." Isa sa mga nindot nga pamaagay para ma-worship nimo ang Ginoo, i-remind nimo imong kaugalingon unsa ka maayo o faithful si Lord sa imong kinabuhi. Amen ba? So karong nga morning, I want you to recognize the fullness of the blessing of God in your life. Come on. I-recognize how faithful unsa ka may tinud-anon si Lord sa imong kinabuhi. Kung ana imong buhaton, hallelujah. Naa kay mga rason para masimba nimo fully ang Ginoo karong nga morning igsoon. So that's why everyone sa mga simbalay, tanang mga leaders, I want you to raise up your hand in recognition sa kamaayo ni Lord sa ato mga kinabuhi. We entrust everything to the Lord karong nga morning igsoon. Come on. Oh, hallelujah. And as we sing this song again, let this song be a song of praise. Hallelujah. Come on, do not limit yourself. Hallelujah. Daghantang mga rason dapat pasalamatan ang Ginoo igsoon. itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos, higit pa Oh, hallelujah, God. sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Yes. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, God. Salamat Ginoo karong nga morning, oh God. Salamat Ginoo. God, sa among mga kinabuhi, oh God. Lord, faithful jud ka Ginoo. Matinud-anon ka, oh God. Matag adlaw, matag oras, matag panahon. Lord, nga naa ka nagauban sa mo, ah, Ginoo, makita namo kung unsa ka kami tudun-anon, God, sa among mga kinabuhi, oh God. Salamat Ginoo. Holy Spirit will recognize, acknowledge your presence this morning. Anoint your servant, oh God. Nga Lord, kini nga mensahe nga imong gihatag sa ko, ah, Ginoo. Magdala og dako nga impact, Lord, sa mga tao, God, nga makanungog ani Ginoo. Salamat, Holy Spirit. We thank you and we honor you, God, karong nga morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sige, before you sit down, no, I want you to get a partner and I want you to pray for that person. I want you to declare something on that person. Your declaration has power. Whatever you declare, it will come to pass. Come on. Come on, I want you to apply the blood of Jesus on that person. The enemy would have no power if we apply the blood of Jesus. He has no power to touch anyone if we are covered by the blood of Jesus. Come on, believe that the blood of Jesus has the power to protect. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. God, we believe in you. We trust in your power, O God. Salamat, Lord, karong nga morning. Oh, every declaration, oh God, will be sealed and God protected by the blood of Jesus. And the enemy would have no power to change or distort it, oh God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Good morning sa tanan. No, plaster ta.
First of all, I would like to thank God for this opportunity nga gihatag niya sa ako to bring His message this morning. I also praise God sa kinabuhi sa atong mga senior pastors for giving me this privilege and opportunity nga madala ang mensahe sa Ginoo sa inyo karong nga morning. And of course, I'd like to say good morning sa mga tanan nga naa sa mga simbalays, no? Naamang ka diri sa Pilipinas or outside, I'd like to say good morning sa inyong tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Now, before we go on, I'd like you to bow down your heads and let us pray. Salamat, Ginoo. Thank you, God, nga you anoint me, Lord, to bring your message this morning, O God. I declare, O Lord, nga kini nga mensahe will be delivered with simplicity, with authority, O God, with anointing. And every message, Lord, God, nga madungog sa imong katawhan karong nga morning, O God, dili masayang, O God. But Lord, madala og dako nga impact, O God, sa ilang mga kinabuhi. Salamat, Holy Spirit. We recognize, acknowledge your presence this morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Kumusta? No? Ingna imong katapad, kumusta? No, last Sunday, we have heard Pastor Ayan talk about fruitfulness as the result of being connected to Jesus. Amen? And I fully understand nga ang intimacy nato sa Ginoo magdala gyud og sa ato isa ka kinabuhi nga mabungahon. Amen ba? No, nindot kaayo hunahunahon nga since we belong to Jesus, we harbor the DNA of Christ to be fruitful. Amen ba? That's why dili imposible para sa isa ka Kristohanon nga mamunga kung kanunoy siya connected diha sa presensya sa Ginoo. No? When we spend more time with God, we follow His character. That's why makita nimo nga kung ikaw pirmi nagahulom diha sa presensya sa Ginoo, ma-follow nimo ang karakter ni Christ. And isa sa mga nindot nga karakter ni Christ kana siyang compassionate. Amen ba? So makita nimo kung ikaw pirmi nagahulom sa presensya sa Ginoo, mahimo pug kang sensitibo sa mga kahimtang sa mga tawo na sa imong palibot. Maluoy ka sa ila. And as a result, you find yourself involving diha sa tabaho nga magdala og mga tawo diha sa Ginoo. Amen ba? No? Hallelujah. And I was told nga ako ang magwali karong nga morning, no? As I always say, it is always a blessing and a privilege, an opportunity nga gamiton ka sa Ginoo. That's why ang pagdala sa mensahe, no, sa inyong tanan karong nga morning is a blessing from the Lord para sa ako. Hello, no? In John 15:4 and 5, this was mentioned by Pastor Ayan last Sunday. The Word of God said, and it is Jesus who said these things, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Meaning, pag ang atong connection, walay bikil diya sa Ginoo, walay laing padtuan ang atong mga kinabuhi, kundi mamungag yun ta in all areas sa atong mga kinabuhi. Amen ba? No? More so in the ministry nga gipiyal ni Lord sa ato. As a result, our connection to Jesus brings production. Amen ba? No, that is why imposible nga walay makita nga transformation sa atong kinabuhi if we are intimate or rightly connected diha sa Ginoo. Hello. Saad sa Ginoo nga kung kita padayon nga nakakonect kay Lord, na ay makita nga bunga sa atong mga kinabuhi. That's why kung kita always connected, intimate diha sa Ginoo, no, makita gina, mag-manifest gina sa atong mga kinabuhi ang mahimong mabungahon. Amen ba? But I also understand nga before we can be fruitful in all areas sa atong mga kinabuhi, na ay mga butang na kinahanglan nato i-surrender diha sa Ginoo. Hallelujah. Mga butang nga nahimong rason para ang isa ka Kristohanon dili siya makapamunga. The moment gag-ingnan ko ni Pastor Ayan nga ako magwali, magdala sa mensahe ni Lord sa inyo karong nga morning, I've been asking the Lord since Monday o since Sunday, unsa man Lord ang pulong nga pwede nimo mahatag sa imong mga katawhan pinaagi sa ako. And during my devotional, there's one verse nga gihatag si Lord sa ako nga it reminds me of unsa ka importante nga ang isa ka Kristohanon matanom siya og ayo diha sa Ginoo. And the word of God in John 12:24, and it says,
Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. That's why I entitled this message, What You Have Surrendered in Full Will Make You Fruitful. Hallelujah. Igso ng isa kaliso, dili ma-maximize ang iyang pagtubo kung dili siya matanom og ayo. Amen ba? The only way for a seed to grow and become a plant and bear fruit is when matanom siya sa tabunok nga lupa. Hallelujah. But in this passage, Jesus emphasizes that in order for a seed to grow, it must die first. And I understand nga sa atong mga kinabuhi, na ay mga butang nga need nato i-surrender diha sa Ginoo para padayon ta nga magtubo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. And later on, makita nato atong mga kaugalingon nga mabungahon. Amen ba? No? The same with the seed. Na ay mga proseso nga atong agian, painful or uncomfortable at times, pero need nato agian para magawas ang mga kapasidad nga nakatago lang. Amen ba? No? And by going through the process, we find ourselves growing and maturing in the Lord. Amen? So, I have here a rundown of common reasons of unfruitfulness. Ngano ang isa ka disipulo o ngano ang isa ka Kristohanon, wala siya nagapamunga. And this morning, this is a challenge for all of us for you to evaluate yourself kung kini nga mga butang naa ba sa imuha. In reference sa atong gibasa nga pulong about the seed, no, I run down some reasons unsa nga mga rason nganong ang Kristohanon wala siya nagapamunga. Amen ba? Number 1, he is planted in an unfertile ground. Dili tabunok nga lupa. No? These are the people who are so consumed with the worries of this life. Hello? Ang ilang mga huna-huna polluted with problems and worries nga nagatabon sa ilang pananawon diha sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Listen to this. Dili ka makapamunga because una sa tanan wala nimo nakita nga gi-design ka ni Lord nga mamunga. Amen. These are the people nga ang priorities nila dili pang Ginoo nga mga butang. Mas nabisi sila sa mga butang sa kalibutan kaysa sa pangginoo nga mga butang. As a matter of fact, in Hebrews 3:12, the Word of God is giving us a warning. Ingana, be careful then, dear brothers and sisters, make sure that your hearts are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. So ang challenge na ko sa inyo this morning, what is your priority sa imong kinabuhi? Hello? Unsa man ang imong value system? Kaya kung unsa ang imong value system, dili nimo ginatagaan og value. Kung ang value system nimo pagpangalagad sa Ginoo, mao na imong priority. But kung ang value system nimo mga finances nga mga butang, mga pangwarta nga mga butang, pangpadato nga mga butang, dili imong priority diha pod. Hallelujah. And that's why karong nga morning challenge ako sa inyo, evaluate yourselves. Unsa ba gid akong value system? Ang Ginoo ba o ang mga personal nga mga butang nako? Amen ba? Ikaduha, failure to abide. And these are the people nga nagadepend sa iyang kaugalingong kapasidad dili na diha sa Ginoo. Hallelujah. No? Makita niya yung kaugaling, kaya na lagi na ako ni. Kaya na ako ni, bisa wala ang Ginoo. Maayo ba ako? Bright ba ako? Hello? Kortahan ba ako? Amen? Dili ako mag-involve ana sa ila. Kay kaya man akong ako lang. Hello? But the Word of God says in John 15:5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Not until ma-recognize nimo na wala kay pulos kung wala ang Ginoo, dili magbag-o ang imong tanaw sa Ginoo. Hallelujah. Amen ba? Sige, number 3, no? These are the people nga natanom with shallow roots. And usually, kini nga mga tao, makita nimo sa ila nga naga-manifest ang complacency. Hello? Kini ang mga tao nga walay goal o plano sa ilang mga kinabuhi, even sa ilang mga ministry.
Hallelujah. Bugat ni nga butang. Basi ma-Facebook ko ani. Amen ba? Kontento sa mga butang akong asa na alang. And usually, this is a result sa mga Kristohanon nga walay tinuoray nga experience diha sa Ginoo. Hallelujah. Di nimo makita nga gamiton ka sa Ginoo, mahimo kang mabungahon because una sa tanan, wala kay tinuod nga experience diha sa Ginoo. Amen ba? Wala kay personal nga experience diha sa Ginoo. That's why, kung ingana ang mahitabo sa imo, dili nimo makita ang imong kaugalingon that you are giving yourself a good example or you are making yourself a good example to others. Nga makita nila nga ikaw, tungod na nga lagad ka sa Ginoo, na ay dako nga nahitabo sa imong kinabuhi. Your life is not impactful sa uban ko wala kay tinuod nga experience diha sa Ginoo. Amen ba? Hello. And in Proverbs 1:32, the word of God says, "For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them." Amen. And number 4, these are the people who are planted in a familiar and constricted ground. Hello. Mao ni mga tao nga nagaingon, okay na ko dire. Luwas na bitaw ko. Bala na mo diha. Paningkamot mong inyo diha kay luwas naman ko. Amen ba? These are the people who are so full of themselves and walay tinuod nga connection diha sa Ginoo. Hallelujah. They are so familiar diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kabalo ka yung sa mga common manifestation sa mga tao nga familiar sa ilang pagsimba diha sa Ginoo. Tanan naga-worship na pero murag wala lang. Panahon na sa worship pero kakapi-kapi pa, nagkatindog, nagaluto, tanan, may ginabuhat. Pero worship na na. Panahon sa dawn prayer, panahon sa mga prayers. Nagkahigda. Hallelujah. Amen ba? Di mo makita ang tinuon nga devotion o pag-worship diha sa Ginoo. Because una sa tanan, familiar naman good. Amen ba? Hello. Napakoy amigo diha. These are the people. Mas ginatanaw nila ang safety versus purpose. Hello. Mas nakontento na sila sa ilang mga kaugalingong mga ginahimo kaysa sa pagbuhat sa purpose ng gibutang ni Lord sa ilang mga kinabuhi. Okay na bitaw ko diri. Bahala na mo diha. Safe na ko. Kaya naluwas naman ko. Amen ba? No? Walay bunga o walay pagtubo nga mahitabo tungod kay na naman ang safety mindset. Hallelujah. Imagine na ganin ninyo. Unsa may kalainan sa munggo nga gibutang sa isa ka box ug munggo nga gibutang sa lupa? Ang munggo nga gibutang sa box, hangtod lang yun sa tawgi. Pangsago lang dyan ka sa pagkaon. Amen ba? Pero ang munggo nga gibutang gitanom nimo sa lupa, magpudus gun siya og dagang bunga para matanom nimo o nya magmultiply ang bunga, dagang pa yung harvest. Amen ba? Hallelujah. Mao nang difference sa tao nga kontento na lang sa iyang safe nga lugar kaysa sa pagbuhat sa purpose nga gibutang ni Lord sa iyang kinabuhi. Amen ba? Hello. Walay transformation nga mahitabo sa iya. And dili po siya mag-multiply. Hello. The Word of God says, unless a kernel of wheat falls on the ground and dies, it remains alone. Recognize igsoon nga before ka mamunga, adyo kay dapat patyon sa imong kaugalingon. Ingna imong katapad, kinahanglan ka mamatay. Hallelujah, ngubanan na simba ko. No? Hallelujah. Ingna imong katapad, na yung mga butang sa imong kaugalingon nga kinahanglan kang patyon. Amen ba? Hello? So the question is how to manifest a surrendered life that leads to fruitfulness. You have to die to yourself first. Amen? You have to die of your pride, stubborn ego, and selfish habits. Because if naakaani nga mga butang, then God's love will not work through you. Hallelujah.
I remember, I think 1 year pa lang ko sa Ecclesia that time, after my encounter, no, before I was put into sa prime level sa atong church, after my encounter, I was promoted as a national manager sa isa ka kumpanya where I was working. So after encounter, abi na ako, blessing to siya. Ay, wag na resulta sa encounter, promotion gud ay. But I never did realize nga kana ka promotion nagpawala sa ako, sa focus na ako sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya careful mo, dili ta ng promotion o dili ta ng blessings, blessing gikan sa Ginoo, pabor gikan sa Ginoo. Some of them are bites from the enemy. So after my encounter sa Ginoo, so ang ginabuhat, the company would call me, go, Jer, adto ka sa Visayas, adto ka dito, Luzon, adto ka, kanda ka seminar dito, balik ka sa Cagayan de Oro. So usually, mawala ko sa Cagayan de Oro after my encounter, nakuntra sa sa Cagayan de Oro. 2 weeks, balik na sa Kudiri. After 2 weeks, adto na sa Kudito, natagaw na sa Jensan, Davao, Visayas, Mindanao, kanda ko mga seminars, adto sa mga clients. Eh si Pas, nga na siya nga, Dok, wala man kay commitment ba? Ay ako, sakit-sakit, hait-hait po siya. Pero marilis ako sa ugalingon, tama man sad. So usually, most of the time, pag na ako sa Visayas, ako sa Jensen, manawag na siya. Dili adlaw siya manawag. Gabi ito nga sa gabi, alas 11, alauna. Ko Lord, unya, nasanay ba ako sa kumpanya, before nag-encounter ko, taas at posisyon ba, unya, makita po nimo sa imong kaugalingon ba, nga naa ka na ginahold nga positions bitaw, nga dili ka sanay nga ikaw manduan, ikaw ang nagamando. Nya, kay pag-abot kay Pastor Ayo, kay dili man na pwede be. Manghilabot, manggina siya. So wala ko nasanay nga alas 11 sa gabi, alauna sa buntag, Lord ay manawag sa ako, unsa naman ni. So akong kaugalingon, nagkastagil jud ko. Nga naman, tama ba di akong gisudlan ba eh? Oh, and then one time, pag uli na ako doon sa Cagayan de Oro, gimit ko niya. Oh, yan sakyanan dati, katong Hyundai nga tirakan. Tawagan ko niya. Ngunya, di, banta. Di ko kalimot anong panagatan nga restaurant ba eh. Gidala niya ko diha, nasa ilyod sa likod. Gidala niya ko diha sa panagatan. Wala mi sa panagatan mismo, naa mi sa sakyanan at tubangan sa panagatan. Nga na siya. Saan may plano nimo sa imong kinabuhi ba? Imagine niyo si Pastor Ayan ng gasulti. Saan may plano nimo sa imong kinabuhi ba? Nga na, nandiyo ka. Di ka makapuyo. Dok, sigurado ano imong priorities sa imong kinabuhi. Kaya ako, naka-invest ba ako sa imo? Disciple tamang ka, leader ko nimo. Ako ang gibutang ni Lord nga leader sa imong kinabuhi. Kung dili nimo makumit imong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo, imong kinabuhi magtuyok-tuyok lang na siya. I could imagine, manager ka sa kumpanya. National manager ka, sulti ang kaging anak. Hallelujah. And then I realize, nagtulo na ako, Lord. Yung anak ko sa iya nga, sige pas, mag-commit na ko from now on, mag-resign ko sa kumpanya. Ingala ko sa iya nga, papadisciple na ko. And maging take part ko sa pagtabang sa church. No. Wala ako nakikinahanglan sa imong tabang. Ako dapat ang magtabang sa imo. Kaya ako man imong leader. Kaya nasalayan na sahal. Nadugangan. Double kill. But you know what? The moment kang surrender na ako tanan sa Ginoo, even ang humility, paunti-unti nagabot ang mga disciples, nadugang ang mga disciples hangtod na prime ko. This is what I want to tell you. Kung nakakag-sacrifice ganit sa Ginoo, kung nakakag-surrender kay Lord, dito ka utangan sa Ginoo. Nakita niya ang desire sa imong kinabuhi. Nakita niya unsay kulang sa imong kinabuhi. That's why when you surrender something to the Lord, ipuno na sa Ginoo sa imo. Hallelujah. Amen ba? No? Ikaduha, be soaked in the presence of God. Amen ba? Be soaked in the presence of God. Ang isa kaliso,
dili na siya magtubo kung dili siya mabasa o dili siya maulanan. Amen ba? Magtubo ang isa ka liso kung siya maulanan, mabasa. That's why matag-adlaw ang isa ka liso, ang isa ka plant, dapat nato siya bubuan at imanon. Amen ba? No? And it speaks about the presence of God. Nga naga-nourish ato diya sa pagtubo para kita mamunga. Kung ang isa ka Kristohanon, dili niya makita niyang kaugalingon to be nourished diya sa presensya sa Ginoo, wala gyud pagtubo o walay pamunga nga mahitabo sa iya. Amen ba? For example, karon nga mga panahon, no? Nakita nato nga na 24-hour prayer ta. Hello. Dapat kita nga mga Kristohanon nga naga-desire nga mamunga ta, dapat gina-involve nato atong mga kaugalingon nga mag-appeal ani nga mga prayers. Hallelujah. Because tungod ani nga mga prayers, hallelujah, this prayer is a privilege nga ginahatag sa ato that we can freely mahatag nato atong mga kaugalingon, mabutang nato atong kaugalingon diya sa presensya sa Ginoo. You know what? We are blessed nga naa tayong mga prayers nga pwede pa nato buhaton because in other countries, they are restricted to pray. Pero kita nga ginatagaan og opportunity nga ma-enjoy nato ang freedom sa pag-pray, sa pag-istorya sa Ginoo, we take it for granted. Hallelujah. Naapag yun nag-a-appeal sa prayer, ginahigda-higdaan lang. Naapag yun nag-a-appeal sa prayer, nga murag, okay lang ni, murag kape ka, murag lang nasa coffee shop, nakapi diha, kape-kape, pero nag-ampo. Hallelujah. That's why ingon ako sa akong mga disciples, ayun ko pakitaan ninyo nga kamo nag-a-appeal sa prayer. Nga naalam mo diya, nagahigda-higda mo, nagakape-kape mo, dili. We are in the face of conquest nga dapat militanta. Dapat mga isog ta because nata i-win diya sa Ginoo. Amen ba? Walay bungas nga mahitabo sa isa ka tawo nga gina-take for granted niya lang ang mga opportunity nga ginahatag ni Lord sa iya para sa magtubo diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Nagabobo si Lord ng opportunity sa imo sa panalangin pero gina-take for granted lang nimo siya. Wala nimo ginadawat. That's why walay bunga nga mahitabo sa imong kinabuhi. Amen ba? Hello, number 3. You have to decide to break limitations. Amen ba? Understand this. Igsoon ang liso, bisag na tanom pa na sa ilalom sa simento, basta na ay liki lang o bangag ang simento, tubo gina siya. That's why dapat makita nimo na sa imong kaugalingon that you are unstoppable to grow. Dapat makita na sa imong kaugalingon nga dapat gidesign jud ka ni Lord nga magtubo, mag-grow diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang gidesign ka o makita nimo dapat na sa imong kaugalingon nga mamunga jud ka because gidesign ka una sa tanan sa Ginoo nga mamunga. Amen ba? Hello. Isa sa mga rason nga nung dili ka makapamunga o isa ka Kristohanon dili siya makapamunga is because una sa tanan nasa bikil sa pagtuo nga mamungag siya. Hallelujah. No? And as a child of God, you must have the mindset of Christ. Dapat ato mga huna-huna, dili ka nang, dili na ako kaya. Amen ba? Makaya nimo kay gidesign man ka ni Lord og magbuhat og pagbuhat sa mga butang nga even ang uban dili makatuo nga mabuhat nimo. Kaya karon nga morning, I want you to declare sa imong kaugalingon, ing na imong kaugalingon, kaya nako mamunga because inumbanan man ko sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And number 4, trust the process. Hello? Ang isa ka liso, pag matanom gani siya, it will take a while nga naa siya sa ubos bago siya magtubo. Hello? Parehas mo na sa atong mga kinabuhi. Hello? Naay mga phases o naay mga times sa atong mga kinabuhi nga dili ta kasabot usahay. Hello? Makapangutana ka sa Ginoo, Lord, asa naman ka? Amen ba? No? And most of the time, no, these are the times of testing, waiting, and feeling buried. Hello?
Kana ma-feel nimo sa imong kaugalingon ba nga, hallelujah, I am desperate. Kana makita nimo sa imong kaugalingon that you are hopeless because of the situation nga imong ginaagian. Hallelujah. But mind you, these are the exact conditions that God uses to grow patience, grace, and spiritual maturity. Hallelujah. Ang imong ginapang-agian karon, paminaw anigson, ang imong ginapang-agian karon mahimo ng instrumento nga makita nimo pag-abot sa panahon nga because of this experience na imong ginaagian karon, when you look back, hello, it will become your powerful testimony to people. Hello. Pag-abot sa panahon, tagaan ka ni Lord og mga disciples who might be going to the same experience para sa imo karon, and you have the authority given by the Lord to testify the goodness of God and faithful God, and the faithfulness of God sa ilang mga kinabuhi. Amen ba? Hello? And number 5, be in the good ground. Grow in the fullness of God's love. Let the Word of God manifest in your life. Pilia ang kinabuhi nga walay sagbot o sampinit sa imong mga palibot. You must know how to choose your associates. Kung kini nga mga ginapang uban-ubanan nimo karon, no? Dili makatabang o mahimong rason para dili ka makapamunga. You have the privilege nga mag-distance ani nga mga tao. After my encounter with the Lord, amen ba? No? There are friends that di man nagpasabot nga nakikunik ko sa ila, but wala ko nagaampo sa ila. But there are friends that I burn bridges with because kini nga mga tao na himong instrumento para mawala ko diha sa Ginoo. Hello. Not only people, but there are things sa imong kinabuhi nga ginabuhat nimo karon, mga sampinit sa imong mga kinabuhi nga nahimong rason para dili ka makapamunga. Dili man na sa nakita sa imong leader, hallelujah, but nakita na sa Ginoo. Amen ba? Hello? Nakahinumdum na noong ko. Kinibitaw nung naanata sa Ginoo bitaw, mahimo na tang bold sa pag-testify even sa mga butang nga dili sa pleasing sa uban. Before na ako na-met si Ellen, no? I think that was 2 months, 3 months before sa among kasal. Yan na si Pastor Ayan sa ako one time. Dok, asa ka? Pass na ako sa gateway. May-imagine niyo ang gateway. Kana tubangan sa USTP. So nga na sa gikita ta. So that time, na ako dala nga laptop because I was doing reports para sa, wala pa mi ni Ellen aniha, wala pa mi nagminyo. So, ato sa ako, abot siya. Tapos, nga na ako sa iya, gibili na akong laptop, nga na siya nga, pas, mangi sa ko, ato sa ko sa CR. Kanya si Pas, hilap tanong, gibira siya. Gikuha niya ang laptop. Unya, prior that time, inganan ako sa iya, maragluya lagi ko Pas ba? Ano, would you believe? That was a week after regional conference sa Atrium. Ingana siya. Ga-open niya ang laptop. So pag-abot na ko, singisip ko, siya ko masapas. No? Sige kan pas. Dok, kumusta man ka? Di ba nag-ingon ka sa ako nga luya ka these days? So upas. Ano, dili ka maluya? Tanaw na imong ginatanaw, ah? Nasyak ko. Of course, kabalo na mo unsa akong ginatanaw. Yan na siya. Bro, kung kini ang mga rason nganong dili ka makapamunga o dili ka anong maluya ka, kuha ni sa imong kinabuhi, sampinit ni. Hallelujah. Guys,
Ulo biya kayo. Sometimes ang mga butang ginahimo ni Lord, ginahimo nimo, ayan na hulata nga ma-expose ka. Amen. Na mga butang nga buhaton si Lord para tanggalon ang mga butang sa imong kinabuhi para makapamunga ka. And sometimes we detest the work of the enemy because ang ginagamit niya ato mga leader. Amen ba? Ang ginagamit niya nga mga tao, instrument, para kana nga mga butang mahawa sa imong kinabuhi as most of the time ato mga leaders. Kung karon naapa sa imo nga maulaw ko sa imong leader, dili ka dapat maulaw sa iya. Hallelujah. Kung kana nga leader, gigamit ni Lord para kini nga mga sampinit, siya ang mahimong pamaagi kana imong leader nga mag-ibot ana nga mga sampinit. You should not detest that. Why? Because kung maibot na ang mga sampinit nga nag-choke sa imo, then makita ni imong kaugalingon ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagpamunga, resulta sa mga butang nga imong gi-give up. Hallelujah. Amen ba? So that's why kita nga mga leaders, kita nga mga Kristohanon o mga disciples nga gitaga o mga leader, dapat i-appreciate nato na siya. Painful at times, ulaw at times, hello, but kini nga mga butang, kung makuha sa atong mga kinabuhi, mahimong gaan, nindot, mabungahon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? And number 6, be rooted in the Word of God and His promises. Dapat makita nato atong mga kaugalingon nga tungod sa mga promises ni Lord sa atong mga kinabuhi, kaya nato dalhon, ma-expand ang atong mga kapasidad because nakabaluta nga ang promise ni Lord sa atong mga kinabuhi, mahimong rason nga mabakapan ta para sa isang mabungahon nga kinabuhi. Amen. Dapat ma-identify nato o ma-recognize nato sa atong mga kaugalingon that by expanding our capacities through the Word of God and His promises, makita nato atong mga kaugalingon nga kaya nato dalo ng harvest, ang pagpamunga. Amen ba? Now listen to this. Dili ikapiyala ni Lord og bunga kung ikaw mismo sa imong kaugalingon na ibikil ang imong kapasidad para mag-handle ani nga mga bunga. Amen ba? Hello. But when you are back up with the Word of God, then mabalikan nimo ning mga pulong gikan sa Ginoo, mga promise gikan sa Ginoo. Kung na mga panahon nga na kay ginatubang ang mga challenges para pag-atiman sa imong mga bunga, mabalikan nimo ning pulong sa Ginoo. Hey, mao ning ingon ni Lord sa ako. Mao ning ingon ni Lord sa ako. You remind yourself kini nga mga promises. Amen ba? So that's why with these promises, you see yourself expanding, multiplying diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Hello. Karon nga year, no? Day 1. Well, I keep repeating, no, sa pag-share ani. The Word of God says to me, day 1 of 2026 is in Psalms 65:11. You will crown the year with a bountiful harvest. And even the hard pathways overflow with abundance. That's why gina-declare na ako na sa akong ugalingon. Amen ba? Hello? Na may mga challenges sa pag-atiman sa mga tao during this conquest or anything, but God reminded me sa iyang promise, ani sa Psalm 65:11, it will be the same with you. Kung unsa ang promise nga imong nakuha da sa Ginoo, even karong nga conquest nga nagahimo tawag conquest, remind yourself of the promise of God. Na even if na kay ginatubang ang mga challenges diya sa imong pagpangalagad sa Ginoo, o during this harvest, you can remind yourself, hey, Jerry, mao ning promise ni Lord sa imo. Amen ba? Kaya nimo mamunga because mauni ang promise ni Lord sa imo. You can remind yourself. Amen ba? So that's why challenge na ako sa inyo, ikaw nga nag-a-appeal sa conquest, ikaw nga na ay mga tao nga ginaatiman, do not let yourself be deprived of the promises of God. Why? Because of the promises of God, it will make you confident nga kabalo ka nga sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa imong desire nga mamungka, ihatag gina ni Lord sa imo kay mao man ang promise ni Lord sa imo. Amen ba? Hello. I remember 4 months pa lang wiminyo ni Ellen. Kining award sa John 12:24. Gihatag ni Lord sa ako.
no, sa among duha. Because during the time na may business sa Agura. And tungod anang a business, nahimo siyang instrumento nga nawala mi sa focus diya sa Ginoo because na-focus mi sa business. Would you believe during that time, Ellen was 4 months pregnant kay Kobe. And ako, I still working with a certain company. And namin negosyo sa Agura nga veterinary supplies. Mao na among negosyo dati. But nakita na mo over time nga instead nga profitable siya, nahimo naman hinuong ang among mga sweldo naadto na dito sa mga bayranan. Would you believe? Doktor ako naturingan ha. CPA sa Ellen. Pero dumating kami sa point ng life namin na wala may makaon isa ka gabi. I remember, mura si John Rina na yung gakantaan ni dati. Tungod anak nga situation sa among kinabuhi, namin nagapuyo sa Agura, kanang isa sa mga tindahan da atubangan sa SSS. During that time, gabi wala may makaon duha ni Ellen. So ang gibuhat na ako, gisugo na ako mga assistant sa tindahan nga, pangita og mga sinsilyo, pangita og mga sinsilyo. Sang himo nila, nag-adto sila sa sakyanan, open nila kay kabalo man sila nga na ako yung mga sinsilyo ginabilin sa sakyanan sa compartment. Kita sila dito, nakakuha sila 10 pesos. Unya, na po dito pagsulod sa tindahan, kita na po sila 5 pesos. Tungod anak at 15 pesos, nagpalit sila og duha ka tinapay para ka Ellen. Di mo katuon nga nag-agi mi anak nga face ang mga kinabuhi na Ellen. Oh. And then, pag-abot sa sulod, si Ellen, di mo kinana ko makita si Ellen nga kanang affected siya sa situations bitaw. But during that time, I was so moved sa iya ba. Kaya nagalingkod siya sa bed na mo. Talik na naming duha. And while nagalingkod siya, nagkakanta siya. Katong, I will be praised, I will be praised. No weapon formed against me shall remain. That's a song. Nagkakanta siya, anak. Gina-repeat niya, kanta siya. No? And ako bilang bana, I was so emotional basically because dili ko magtuo nga mag-abot mi ni Ellen sa sitwasyon sa among mga kinabay. We were 4 months married. 6 months married. And she was 4 months pregnant kay Kobe. You know what? I just prayed and I opened my Bible. Ang gihatag ni Lord sa ako is John 12:24. Ang word ni Lord, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. And then na-appease ko anak nga pulong gikan sa Ginoo. And then, one of my friends, during that time, nagtawag sa kuha. Kini nga friend na ako, mo na yung rason, nga naka-encounter ko sa Ginoo. Nanawag siya sa ako, nga na siya, "Do, kumusta?" Anak ko, gutom na kaayo bay. Siya, magpadala ko kwarta, wala ko ilaing gisulti sa iya. Ang giingon na ginako, gutom na kaayo bay. Kung magpadala ko sa imo, adto ka sa Palawan, adto ka dito, magpadala ko sa imo. And then, nagpadala siya og money sa ako. Hallelujah. Na yung mga panahon bitaw sa atong mga kinabuhi. Dili ta makapamunga. Basically because we become too emotional sa atong mga ginapang-agian. Nga mahimo siyang rason para malimitahan ta sa pagbuhat og mga butang para da sa Ginoo. Hallelujah. Amen ba? Dili nimo makita ang imong kaugalingon nga mamunga ka basically because nakita nimo emotional ka nga makita nimo imong kahimtang nga nagaagi ka ing ani nga mga panahon. Hallelujah. But kung punon nimo imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo,
hulom ka da sa presensya sa Ginoo, i-back up nimo imong emotions o imong decision sa pulong sa Ginoo, promises sa Ginoo, din makalahutay jud ka da sa pagpangalagad sa Ginoo, unya mahimo jud kang mabungahon sa unahan. Not until makita nimo sa imong kaugalingon kinsa si Lord sa imong kinabuhi, unsay mabuhat ni Lord sa imong kinabuhi, di jud makita nimo imong kaugalingon nga mamunga ka. Hello. Because ang imong pananawon matabunan man sa mga butang nga reflected o resulta sa imong emotions. That's why karong nga morning, I challenge you wherever you are. I don't know your situations, I don't know your conditions, but I want to tell you, God sees you. Dili ka tago diya sa Ginoo igsoon. And this morning, I want you to stand up. And I want you to raise up your hand unto the Lord. Hallelujah. God sees you igsoon. Every desire sa imong kasing-kasing igsoon, dili na tago sa Ginoo. Nakita na sa Ginoo. Ang desire nimo nga mamunga, kalipay sa Ginoo igsoon nga makita na o makabalo sa desire sa imong kasing-kasing. And I will tell you this morning, He will never fail you. He will never abandon you nor forsake you. Hallelujah. But I challenge you this morning, igsoon. If naay mga butang nga kinahanglan ka i-surrender diya sa Ginoo karong nga morning, hello. I want you to surrender it all. Dili ka mapiyalan ni Lord og bunga. Kung naa pa'y mga butang sa imong kinabuhi, nga dili nimo ma-surrender diha sa Ginoo. And karong nga morning, I want you to pray and I want you to declare sa imong kaugalingon igsoon. Hallelujah. God sees you. He knows your condition. Dili ka tago sa Ginoo igsoon. That's why by raising your hand, it is a gesture that you surrender everything to the Lord. Hallelujah. Come on, be honest to the Lord. Come on, release everything to the Lord, igsoon. Empty yourself before the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. Oh, I can feel the strong presence of the Lord karong nga morning, igsoon. Wherever you are, come on. Ayaw limitahi ang imong kaugalingon nga i-surrender diya sa Ginoo. If ka na nga butang, mao na ng rason, bikil, para dili ka pa makapamunga. Come on, release it to the Lord. Surrender it to the Lord, igsoon. Hallelujah. Oh. Oh, rararabasaka tarabasikiri yararabababababababa. Oh, salamat o God. Thank you, Lord. Come on, I want you to raise up your hand unto the Lord. Salamat, Ginoo, sa imong mensahe karong nga morning, O God. Salamat, Ginoo, nga kini nga mensahe, Lord. Magdala og dako nga kabag-uhan, O God, sa matag usa nga nakadungog ani nga mensahe, O God. Salamat, Holy Spirit. Oh, hallelujah. We recognize, acknowledge your presence, O God, karong nga morning. Salamat, Ginoo, nga tungod ani nga mensahe, O God. Makita namo, Lord, nga ikaw padayon, O God, nga nagaatiman sa amo, Lord. Nakakita sa among mga kahimtang. Nakabalo, Ginoo, sa among ginapang-agian karon nga mga panahon. Oh, we desire to be fruitful, O God. Salamat, Ginoo, nga kung unsa man ni Lord among isurrender sa imoha, Ginoo, God, piyalan minimo, Ginoo, og daghang mga bunga, Ginoo. It is our portion, O God. And Lord, mabalik na mo, Ginoo, ang tanang himaya, dungog sa imo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Come on, padayon to sa pag-worship kay Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul, 'cause I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, 'cause Lord, have your way. 'Cause Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
Hallelujah, Lord. We thank you, O God, for your word for us today, Lord. We thank you, Lord, that your desire for us, O God, is that we will become fruitful, O God. Lord, help us to have a heart that is fully surrendered before you. We give you praise, we honor you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige, makapanglingkod sa dira sa ato ang mga tagsa-tagsa nga simbalay. Ingna imong tapad dira ingna siya nga, do you want to become fruitful? Ingna siya, pangutan-a siya. And then tubaga pud siya. Na siya nga, have a fully surrendered life. Amen. Sige. So, right now, we are now in the area sa pag-challenge sa tuang giving for this morning. And what really just struck me sa wali ni Kuya Doc kaganina is for us to become fruitful, kinahanglan na asay mamatay. No? Yung na yung tapad na ay mamatay. And when it comes sa areas atong mga finances, sometimes ang kinahanglan pat yun is ato ang greed. No, ato ang greediness, no, kay gusto nato ato alang. But remember nga what we have right now is not ours. Remember that what we have, it's from the Lord. That's why let us remind ourselves na even kanang imuhang ihatagay karon, dili na imuha. Si Lord ang naghatag ana para imong ihatag sa iyaha. Amen. Amen. So in 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11, ingon siya dira, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. No? Remember, as what I have said a while ago, kanang naa sa imuha karon, it is the Lord nga nagsupply ana. No? That's why sa ato ang pagtanom karon, no, always remember na Lord, itanom ni nako diga sa imuha. Matili ni ako, Lord, this is gikan gihapon ni sa imuha, so that we can have a heart that is generous. No, dili ta mag-think nga ato ani, no? And then another thing is for us nga kanang mamatay gyud ang greediness, no, ang usa daw sa mga ways unsaon pagpatay sa greediness is kana yung ato ang paghatag. Ato ang paghatag diha sa Lord. Sometimes when we give to the Lord, ato apang ginaihap, no, mo andar dayon atong logical thinking. Oy, kajutsa kay napa koy bayro nun, no? And sometimes muna siya ang gahinder nganong mahimo tag fruitful sa area sa ato ang mga finances. That's why right now, no, atoan nang isurrender ang tanan. Just like what Kuya Doc Jerry said a while ago, no, isurrender na nato ang tanan. No, we should be fully surrendered, no, there sa Lord, so that we can become fruitful even sa area sa ato ang mga finances. That's why kung asa man ka diga karon, no, tindog, and then let's pray para sa atong giving this morning. Let's pray. Hallelujah, Lord. We praise you, O God. We thank you, Lord, that you are the God who supplies everything. And even, Lord, kaning among ihatag karon, Lord, this is yours, O God. And nothing is walay gikan sa amwa, O God. And we are only to give what is due to you, Lord God. Lord, salamat kaayo, Father God. Lord, as we surrender fully, Ginoo, as we
fully surrender our tithes, our offerings, diga sa imuha, O God. We believe, O God, that you are able to make it multiply, O God. Make it fruitful, O God. Lord, salamat kaayo, O God, for giving us a heart that is generous, O God. A heart that is faithful when it comes sa among mga giving, O God. Lord, salamat kaayo, Father. Lord, you will bless everyone who will give this morning, O God. Bless everyone, O God. Even, Lord, ang among mga trabaho, among mga negosyo, O God, you are going to bless it fully, good Ginoo. Even sa mga eskwela, O God, I pray for excellence, O God. Lord, sa matag estudyante, Ginoo. Thank you, Father. We give you praise. We honor you, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen.